Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pinutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, andito tayo kay Kuya Brother Paas at abutan po natin siya ng biyaya mula po kay Ninang Nena. May nagpaabot po ano. So ayun, kamustahin na din po natin ang kanyang kalagayan. At grabe po, nakakawa talaga po ang kalagayan ni Kuya Brother Paas. At ikayatin natin siya na ano, magpuntang ospital at magpaswero po ano, para mas lalo siyang lumakas at ano, tumaba ba. Para kung magpakemo siya, meron siyang pang ano. Dapat kasi po pa nagpapakemo, maganda ang pangangatawan. So tara mga kalingap at ikiyatin po natin siya. Tao po! Tao! Kuya! Kuya Brother Paas! Yun no, si Kuya Brother Paas. Parang strong na. Kapasok ka? Oo, ang bala. Ikaw pa. Parang lumakas ka po, Kuya Brother Paas. Biyaya ng Diyos kasi naalala mo nung nag-uusap tayo. Opo. Yun that time nung mag-uusap tayo, talagang parang gusto ko na sumuko nung mga oras na yun. Opo. Di ba nag-uusap tayo nun? Opo. Kasi yung bang ang dami nagsasuggest na magpa-dextrose, magpa-hospital. Opo. Nalulungkot ako kasi ang faith ko, hindi ako magpapa-hospital, hindi ako magpapa-doktor. Ang Diyos ang gagawa ng himalayan ng faith ko eh. Pero nung magkwento ka nga, ganun, parang na-discourage na ako kasi bakit yung faith ko hindi na nag-work. Opo. Hindi na nag-work, kaya sabi ko siguro magpapa-disclose na lang ako, ano? And then, yun, ano yan, after nga ng conversation natin, pasok ako sa kwarto, nanghihila ako. Opo. Sabi ko, hintay ko na lang yung kamatayan ko. Pero purihin ang Diyos, after nun, mga alauna medyo siguro, may pumatok, si Pastor, dinalaw ako from out of nowhere na hindi ko naman inaasahan na dalaw, di ba? Sabi ko pa nga sa'yo nun, kung ang Diyos ay buhay, alam niya yung kahilingan ko, gusto kong makakain kasi mamamatay din lang ako eh. Hindi ako kumain, di ba? Sabi kong gano'n sa'yo. Tapos sabi ko, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw, hindi ko sisisihin ang Diyos. Opo. Kasi, kahit paano mangyari, mawala man ako, sa Diyos pa rin ako kakapit. Ano man mangyari sa buhay ko. Yun, ano na ako, parang na-discourage na ako. Opo. Nung mga time na yun, pero nung nandito na ako, nakahiga ako, Napag-isip mo po? hindi na pag-isip niya, may kumatok. Opo. Tinatanong kung, may bisita, sino yan? Pastor Lindo po. Sabi ko, sige, papasukin mo. Si Pastor Dindo? Oo, nung pumasok, usap kami. Kaya sabi, mag-worship tayo. Worship siya and then pray. Tapos sinabi niya, Jo, baka meron ka mga bagay na gusto mo isuko sa Diyos. Pakumbaba mo ka lang, gano'n. Confess mo lang, hayaan mo na yung mga anak mo, gano'n. Kaya huwag mo ikahiya. Kung ano man meron ka. Ayun. Sabi ko, alam naman ni Lord na sinuko ko na yung buhay ko sa Kanya. Alam niya rin naman kung ano yung desire ko. Worship, pray. Then nag-pray, nag-worship. Maya nagulat ako. After worship, sabi niya, sige Diyo, alis na kami. Parang pinadala siya ng Diyos. Nung mga time na yun na, di ba, discourage na ako nung Opo, sa akin. nag-uusap tayo. Umiiyak na ako nung kasi Mawalan ka na ng pag-asa. Oo, mahinang ako. Tsaka payat ko dyan sa ano mo. Oo. So, siyempre, kahit sino naman siguro, kasi lahat ng advice ng tao,
magpa-confine and confirm, 2 or 3, confirm yan eh. Pero sabi ko, sayang yung faith ko. Ang faith ko, gagaling ako sa Himala. Hindi sa tao, hindi sa doktor. Gusto ko kung ako'y gagaling, hindi ang tao mapaparangalan, hindi ang doktor. Kasi kapag ang doktor nagpagaling sa akin, sisikat ang doktor. Sa doktor, mapupokus ang paningin ng tao, hindi na sa Diyos. Kaya sabi ko, ako gagaling sa Himala. Bagamat medyo na ako, di ba? Sabi ko, hindi nag-walk yung faith ko. Pero purihin ang Diyos, after nung ating conversation, pumunta ako sa dito nga, nag-pray, after ng pray, nagpaalam si pastor. Tapos sabi ko sa Mrs. Glenn, magugutom ako, timpla mo ako ng gatas. Nagtimpla si Mrs. ng brochure, naubos ko. Tapos naghahanap ako ng lugaw, wala man nagbili. Ang ginawa ko, nagpautos ako ng kinalas. Yun ang kinain ko hanggang sa nakakain ako. Nagulat nga ako, nakakain ako. Di ba? Oo. Yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ito ngayon, ilang araw na ako nakakain magmula nung Mag-vlog ko sa'yo? Oo. Di ibig sabihin ako lang pala yung nakapaano sa'yo, kuya? Hindi, actually, hindi naman ikaw. Kumbaga, siguro, naging daan ka lang na mai-work out ko yung Parang mas lalo lumakas yung loob mo din. ano ko yung hinanain ko na makita ng tao na ang taong isang brother paas na nawawala na ng pag-asa, sa Diyos pala may pag-asa. Diba? Okay. So nakakatawa dahil marunong na, kumbaga malakas ka na ulit kumain. Hindi Kahit naman paano. malakas kasi ang kinakain ko sa ngayon lugaw. Pero at least nakakakain ka po. Saka yung nakalimutan ko nga i-chat sa'yo na sana magpapabili ako ng lugaw sa ng sayang. Lomi sa Graceland o kaya sa Doms Wow. Doms Lomi House doon sa Alam po yun. kaso nga nakalimutan ko na. Actually, nagugutom na ako ngayon. Gusto mo, tayo. Sipin mo yun. Sabi ko, Lord, talaga napakabuti mo. Kaya lang siyempre, alam mo naman, walang tao kasi dito wala si Macy, sayang. Solo ka lang po ba? Oo. Meron naman, wag mo naman masyadong kabiglaan. Kumbaga, naman. kahit paunti-unti ang kain, Unti-unti talaga. okay lang. Pero wala na po yung parang nasusuka ka, naduduwal, mga ganun. May mga times, pag hindi ko malunok yung pagkain, ay susuka ko. Tsaka kanina kasi medyo na-stress ako. Dahil yung anak ko nagpaalam ng alas 3 ng hapon. Umuwi kanina alas 11:30. Yung gabi. Yung umaga na. Ay, umaga na. Lalaki? Lalaki, ginalitan ko. Medyo nagsama ang pakiramdam ko. Nalambot ako kaya nanghina ako. Nagkupo na lang. Higa na lang ako dito. Sabi ko, pambihira ka. Siyempre, alam mo, magulang tayo. Opo. Yung magdabag na hindi mo alam kung saan nagpunta. Saan ka pumunta? Hindi ko alam, hindi man nagsabi. Siyempre, mag-worried ka, magulang kayo. Wala namang magulang na natuwa na lumayas ang anak mo, di ba? Opo. Nalitan ko. Sa halip na magpakumbaba, kung ano yung ayaw ko, sila mang ginawa. Ayun, lumayas na naman. Pambihira yan. Sabi ko talaga nga naman, hayaan ko na lang, hindi ko na lang papansinin kasi baka dagdag stress na sa akin si anak kong lalaki. Panganay? Hindi, pangalawa. So sa ngayon, paano pa yung nararamdaman nyo ngayon? Ito, may na nagugutom. Met nagugutom. Grabe kasi pinahayat mo yun. Doon sa vlog ko sa'yo, talagang pahit yan. Ayun talaga. Pero ngayon medyo nagkalaman-laman ka po. Purihin ng Diyos. Na, Alam mo, nung nag-uusap tayo. Ganito yung masyadong lubog na. Alam mo, nung nag-uusap tayo, ang sakit nandito ko, dito yung buto rito sa Balakang, pit ko. opo. Itong pinakabuto rito. Ang sakit kasi wala nang laman eh. Pag umupo ko ganyan, ang sakit. Pag tumugumanyan ako, ang Kaya sakit. pag ganun gaano? Oo, ang sakit ng buto ko kasi wala nang laman lahat ng katawan ko. Pero ngayon medyo okay naman ako. Dati upak na upak ito. Kaya may tiyan na siya, konti. Yan. So, alam mo, walang ibang dapat parangalan. Walang ibang dapat papurihan, Diyos lang. Kasi pinangawakan ko yung faith na ibinigay ng Lord sa akin na pagagalingin niya ako. Kasi hindi ako ang maitataas eh. Ang maitataas, Diyos. Siya ang maluluwalhati. At sa pamamagitan ng paggaling ko, maraming mapaparangalan.
Opo. Maraming maniniwala na ang Diyos ay buhay. Opo. Maraming taong manunumbalik sa Diyos. Opo. Dahil may isang taong mamamatay na binuhay pa ng Diyos. Dahil sa kanyang pananalig na ang Diyos ay buhay. Alam mo, sabi nga ng Biblia, napakaliwanag eh. Mapalad ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos lang. Mapalad ang mga aba Opo. na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yes. Sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos. So yun yung mga verse na binigay ni Lord sa akin na pinangawakan ko. Lalo na yung sinabi niya sa Isaiah 55 verse 8 o 58 verse 5 yata yun. Your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang kaparaanan mo, hindi ko kaparaanan. Ang kaisipan mo, hindi ko kaisipan. Pinangawakan ko yun. Although maraming nagsabi baga sa akin, stubborn daw ako, matigas ang ulo ko. Ako na nga daw ang tinutulungan. Ako pang matigas ang ulo. Eh, hindi nila naintindihan yung faith ko eh. Ang faith ko, gagaling ako, hindi sa doktor eh. Pero kung ano talaga... Pero akala ko nga, mapapahiya ako eh. Diba nasabi ko, mapapahiya ang Diyos, which is, patawarin ako ng Diyos, mga baka hindi ako naintindihan, ano. At that time kasi, medyo talaga emotion ako kasi, gutom, ano. Kasi parang lahat ng paniniwala parang hindi natutupad. Oo, masyado ako na naging emotion at medyo discouraged na ako that time kaya ako nasabi na mapapahiya ang Diyos. Pero out of nowhere, di ko naman naalam na nasabi ko yun. Dahil siguro sa discouragement. Problema, tas nangyayari po sa iyo. Dahil hindi nasabi. Ha? Dahil po yun sa problema at saka yung nangyayari sa iyo. Oo, dahil akala ko hindi nag-walk ang faith ko. Kaya yung nangyari po sa iyo ngayon, Kuya Brother Paz, ipasalamat ngayon sa atin. Ay, oo naman, kasi pastor tayo eh. Kailangan naman di tayo magpasalamat sa Diyos. Always natin ipasalamat yan dahil kalusugan mo yun, Kuya Brother Paz. Tsaka, siyempre, alam mo, grabing dagan-dagan ang problema ko, di ba? Opo. Alam mo naman, yung misis ko, nagkasakit din naman. Opo. Siyempre, kahit sino naman, ma-discourage. Pero alam mo, binigyan ako ng lakas ng loob ng Diyos na huwag ma-discourage. Para ipakita ko sa buong mundo na ang Diyos ay buhay. Kung sino man sa atin, mga nalanghihina, na mga kapatiran ko dyan, nawawalan kayo ng pag-asa, wag. Masarap mamatay, mabuhay, sa Diyos ka lang kakapit. Wala dapat tayong ibang kapitan kundi Diyos lang. Yes. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan. Iwan ka na lahat, pero ang Diyos natin hindi tayo iiwan. Dapat, kasi alam mo, hindi ko masisisi yung sarili ko. Kasi nagpabaya ako nung kabinataan, matakaw sa alak, matakaw sa bisyo, matakaw sa puyat, sama-sama na siguro yun. Kumbaga, inani lang ng katawang lupa ko. So, ayan, di ba, napanood mo po yung, vlog ko sa'yo, Kuya Brother Paz. Yung napanood mo yung Kuya Brother... Senior ko yun. Yung napanood mo po yun, ano po yung naramdaman mo sa sarili mo nun? Even ako, nagtaka ako sa mga sinabi ko nung napanood ko. Grabe, parang may pagsama ng Diyos yung pag-uusap natin. Napil ko eh, kaya sabi ko nga sa live ko, panoorin niyo po yung pag-uusap namin ni Vincent. Parang hindi ako ang parang kakaiba kasi. Talagang nakita ko yung grabe talaga. So yun na yun. Nung oras din na yun, nung hapon yun, nakainom ako ng gatas. Wow. Kakain ako ng lugaw. Yes, maganda po yun. Maganda yung nangyari, Biyaya ng Diyos. Hindi yun nangyari dahil, para hangaan nila ako, para itaas nila ako, no. Dapat natin hangaan ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa tao. Wala tayong dapat itaas kundi Diyos lang. Sa buhay kong ito, this is my personal testimony na ang isang Brother Paz na mamamatay na, nag-iintay na lang ng kamatayan, binuhay ng Diyos. Tsaka yung mga, mo kasi, yung mga title mo, talagang hindi kita masisisi kung bakit yun ang title mo, which is nasabi ko kasi yun eh. No, kasi doon ko po pinagbasihan. Oo. Di ba, maski kahit sino naman nakakagulat yung mga ganung title. Mas maano ka dun sa title eh. Pero kasi, mo po yun eh, sinabi mo yun. Sinabi ko nga doon ako bumasi. Kahit sino naman siguro, hindi ko masisisi yung mga may sakit na hindi masabi yung kagaya ng nasabi ko.
Kasi parang ang dating kasi doon, nung time na yun, parang naghihintay na lang ako ng kamatayan ko. Siya po. Yun. Kaya doon pa lang pagsayong parang, siyempre para sa akin po, nakakaiyak yun. Nakakapanlo mo yun kasi kung Kahit ako, lahat, kahit mga anak mo, pamilya mo tayo, pag ganun ang sinabi mo, manlulo mo sila. Di pero ba? ito ako ngayon na mga kalingap. Salamat, siyempre una sa Diyos. Pangalawa, sa mga nananalangin po. Purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. Kasi nagkaroon po tayo ng unity prayer. Yes. Na-unite yung prayer natin, tinugon ng Diyos ang panalangin ninyo. Bininig. Kaya dapat kayo po ay magpasalamat sa Diyos. Purihin natin ang Diyos kasi naging kasangkapan po kayo na lahat ng mga viewer all over the world through your prayer. Ito po ngayon si Brother Paas nagte-testify ng goodness ng Diyos na ako ay kanyang binuhay na muli para sa kanyang misyon na ipahayag ko ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng himala niya na ginawa sa akin. At the same time, parang coincidence, si Dr. Willie Ong gumaling na rin. Siyempre sa pera. May pera yun eh. Ako sa Naniniwala. kamay ng Diyos. Ito, di ba po nangako ka, Brother Paas, tanda mo po yung pinangako mo dun sa bag natin Na, na kapag ikaw ay nakakain na lumakas ka, pabalik ka ulit sa pagpapasto. oo, totoo yun. Sana ito pa rin mo po yun. Ay, oo naman. Siguro, siyempre. siguro, yun yung way pa. Maybe. Tsaka hindi ko yun sisirain kasi unang-una, talagang marahil calling ko yun, although tinulak Yeah. lang ako O, di ba? na maging pastor. Kaya, dapat, ang tuloy mo yun na, Kaya Brother Paas, yung Oo naman, tutuloy ko pinangako yun. mo. Ito, may, napabot ito ni Ninang Nina. Ninang Sponsor ko. ay purihin ng Diyos. Yan, para sa iyan, ha? Salamat, Pangdagdag salamat. yan. Pangdagdag sa mga bilihin po. Oo nga, bibili nga ako ngayon ng lugaw. Wow! O kaya yung lomi, papaulos na lang ako. Nagugutom ako talaga eh. O, sige, Kuya Brother Salamat Paas. kay Aling Nina. Opo. At ako'y aalis na. Palakas ka lang. Oo. At laging magdasal Buti sa nakabalik ka. Opo. O, sige pa ba? At alam mo, ito ang pinakamaganda kasi. Sana po, sa mga nanonood, huwag po natin kalimutan. Bal Santos Matubang at Yun. Ella Vlog Kalinga Prab. Nang dahil sa kanila po, malapit na pong matapos yung bahay. Magtatiles na lang po. Kaya salamat sa buhay nila, ginamit sila ng Diyos para mabuo yung bahay ko. Yun. Kasi binitawan ko na ito eh. O, Hindi sige. ko na. Palakas lang ha, Kuya Brother Paas. At ako'y Sige, salamat. pupunta na din, ano? Babay na. O sige, salamat. God bless.